100,000 taon na ang nakalipas. Ang mga tagalabas ay sumalakay. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang pangalan ko ay Lucas. Pumasok ako sa dakilang imperial na kaharian na may walang talong kapangyarihan at naging pinakamalakas sa lupaing ito. Ngunit ang lakas na ito ay nagdulot ng takot sa mga marangal na pamilya. Ang emperador ng tao ay nagbanta sa buhay ng aking pamilya at pinilit akong pumunta sa kalaliman ng langit upang bantayan ang nakakatakot na pasukan sa mga tagalabas. Upang protektahan ang aking angkan at lahat ng nilalang, kusa akong pumasok sa kalaliman ng langit. Katawan bilang hangganan, espada bilang hadlang. Pinatay ko ang mga demonyo at binantayan ang mga tagalabas sa loob ng 100,000 taon. Akala ko na pagkatapos ng 100,000 taon ng pagbabantay, ang angkan ni Lucas ay magiging maunlad at mapayapa. Ngunit sa halip, binayaran nila ako ng kawalan ng utang na loob at pagtataksil. Kung ganoon, sisirain ko ang selyo at pababayaran ang mga taksil. Mga labi ng angkan ni Lucas. Lumabas kayo at harapin ang inyong kapahamakan. Ang angkan ni Lucas ay hindi papayag sa ganitong pagmamataas mula sa angkan ni Toribio. Ginoong Toribio, ang angkan ni Lucas at ang angkan ni Toribio ay hindi kailanman nakialam sa isa't isa. Ngayon, pumunta kayo sa aming pintuan kasama ang inyong mga tauhan. Ano ang inyong intensyon? Ang inyong mga alagad ay pumatay ng marami sa aking angkan ni Toribio. Kung hindi ko ito ipaghihiganti, paano aangat ang angkan ni Toribio? Ang bagay na ito ay malinaw na ang inyong angkan ni Toribio ay naghahangad ng banal na kasulatan ng espadang walang hanggan ng angkan ni Lucas at sadya kaming pinagbintangan. Sobra na kayo. Binibigyan ko kayo ng isang huling araw. O isuko ang pumatay, o isuko ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. Kung tumanggi kayo, sa ganitong oras bukas, iyon ang araw na ang inyong angkan ni Lucas ay mawawasak. Patriarka, ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan ay pamana ng angkan ni Lucas. Tiyak na hindi namin ito maaaring isuko. Patriarka, isuko ninyo ako. Isuko ninyo ako. Kunin ninyo ako. Kami, ang angkan ni Lucas, ay nabubuhay at namamatay ng sama-sama. Hindi namin itatapon ang isa sa amin upang harapin ang kapahamakang ito ng mag-isa. Ngunit ang kanilang layunin ay ang banal na kasulatan ng espada. At kung hindi nila ito makuha, natatakot ako na kahit ilang tao ang isuko natin, hindi ito makakatulong. Ang langit mismo ay nagnanais na wasakin ang angkan ni Lucas. Ang angkan ni Lucas ay mayroon pa ring kislap ng pag-asa. Lyra, ano ang sinabi mo? Isang sinaunang aklat ang nagtatala na 100,000 taon na ang nakalipas, ang angkan ni Lucas ay minsan nagkaroon ng isang dalubhasa sa dakilang imperial na kaharian na nag-iisang pumunta sa kalaliman ng langit upang bantayan ang pasukan sa mga tagalabas. Lyra, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Alam kong nag-aalala ka para sa lahat. Bumalik ka at mag-impake ng iyong mga gamit. Saka sumunod sa lahat. At lumabas sa lihim na daanan. Tatay, sinasabi ko ang totoo. Si Ninuno Lucas ay nagbabantay sa kalaliman ng langit. Patriarka, tama si Lyra. 100,000 taon na ang nakalipas. Si Ninuno Lucas ay isa ng kataas-taasang dakilang emperador. Ang mga walang hanggang angkan at mga tribo ng walang hanggang daw ay natakot na siya ay magiging emperador at lalampas sa kanilang lahat. Kaya binantaan nila ang buhay ng ating angkan ni Lucas at pinilit siya sa ikabubuti ng sangkatauhan. Kung buhay pa si Ninuno Lucas, hindi na natin kailangang matakot sa angkan ni Toribio. Ang haba ng buhay ng isang dakilang emperador ay 50,000 taon lamang. Ngayon, 100,000 taon na ang lumipas. Malamang na matagal nang namatay ang ninuno dahil sa katandaan. Kung buhay man o hindi si Ninuno Lucas, kailangan nating subukan. Sa pamamagitan lamang ng pagsubok ay may pag-asa. Sinasabi ng sinaunang aklat na maaari nating gamitin ang kapangyarihan ng lahi upang tawagin ang ninuno. Makinig tayo kay Lyra. Mas mabuting subukan kaysa umupo rito at maghintay na mamatay. 100,000 taon. Matanda na ako at pagod. Hanggat ligtas ang angkan ni Lucas.
Bakit ako matatakot sa kamatayan? 100,000 taon na ang lumipas. Tiyak na patay na si Lucas. Hayaan ninyong subukan ko siya. Lucas, ang iyong katawan ay mahina na at hindi ka papatay. Hanggat nabubuhay ako, wala sa inyo ang makalalabas ng isang hakbang mula sa kalaliman ng langit. Sapat na ang usapan. Ipapadala natin siya upang makilala ang kamatayan. Sumpa, hindi ko inaasahan na makapangyarihan pa rin siya. Hindi natin siya kayang harapin ng direkta. Kailangan nating ingatan ang ating lakas. Umalis na tayo. Ang aking katawan ay humihina ng humihina. Ito ang kapangyarihan ng lahi. Ninuno, totoo bang buhay ka pa? Anak, sino ka? Ninuno, ako ay iyong ina po. Ina po? May ina po rin ako. Kung hindi ka babalik agad, ang angkan ni Lucas ay mawawasak. Ano? Ang ating angkan ni Lucas, isang marangal na pamilya ng imperyo. Paano ito mawawasak? Ang angkan ni Toribio, sa ilalim ng utos ng angkan ni Valeriano, para sa ating sining ng espadang walang hanggan, sinisiraan ang ating pamilya at inakusahan tayong pumatay sa kanilang mga alagad. Naghihintay sila sa labas ngayon. Idineklara pa nila na kung sa loob ng isang araw hindi natin ibigay ang manual, wawasakin nila ang buong angkan ni Lucas. Sige, ang angkan ni Toribio. Sige, ang angkan ni Valeriano. Noong umalis ako noon, nangako sila na titiyakin ang kaligtasan ng angkan ni Lucas sa 10,000 henerasyon. Ngayon, pagkatapos ng 100,000 taon lamang, ang angkan ni Lucas ay nasa bingit ng pagkawasak. Dahil sinira mo ang iyong sumpa, huwag mo akong sisihin sa pagsira ng aking pangako. Pupunta ako sa mga tagalabas upang kunin ang elixir ng walang hanggang buhay. Lahat kayo, manatiling ligtas sa angkan at hintayin ako. Kapag bumalik ako, ipapabayad ko sa angkan ni Toribio. Lira, kumusta ang ninuno? Buhay pa ang ninuno. Magaling! Ang angkan ni Lucas ay may ninuno na sumusuporta sa atin ngayon. Hahaha. Ngunit malapit nang matapos ang panahon ng ninuno. Malapit na siyang mawala. Ano? Paano nangyari iyon? Ang angkan ni Lucas ay matagal nang pinoprotektahan ng ninuno. Hindi natin dapat hayaan ang ninuno na mawala ng ganito. Oo, hindi natin hahayaang mawala ang ninuno. Sa loob ng isang angkan, ang mga dugo ay nag-uugnay. Maaari nating gamitin ang kapangyarihan ng dugo upang tawagin ang isang malaking array at ipadala ito sa ninuno. Hanggat may sapat na dugo ng buhay, makakaligtas ang ninuno sa kalamidad na ito. Ngunit ang dugo ng buhay ay pinalapot mula sa orihinal na kaluluwa. Ang pag-aalay nito ay makakasira sa iyong sariling katawan. Hindi ako natatakot. Handang ihandog ang aking dugo ng buhay. Handang ako. Handang ako rin. Andang ako. Lira, sabihin mo sa ninuno na walang duwag sa angkan ni Lucas. Upang iligtas ang ninuno, gagawin natin ang lahat. Ninuno, ang angkan ni Lucas ay gumagamit ng bloodline formation. Isang grupo ng mga nakulong na halimaw, walang kabuluhan ang paglaban. Wala silang magagawa. Ibigay ang elixir ng walang hanggang buhay. Lucas. Ibigay ang elixir ng walang hanggang buhay. Pagkatapos ay aalis ako sa makalangit na kalaliman at titigil na sa pagpigil sa inyo simula ngayon. Si Lucas ay nagmamadali para sa elixir ng walang hanggang buhay. Tiyak na may kagyat na bagay siyang kinakaharap. Isang bagay na buhay at kamatayan. Perpektong pagkakataon para pahirapan siya. Ang trick na ito ay hindi man loloko sa isang 3 taong gulang. Sinusubukan mo lang kaming lokohin para ibigay ang elixir. Kahit hindi ka namin matalo, hindi kami ganoon kadaling lokohin. 100,000 taon mo kaming pinipigilan. Kung ibibigay namin sa iyo ang elixir, hindi ba yun lang ang magpapatuloy mo sa pagtrap sa amin dito? Lucas, hindi mo naman talaga iniisip na kami ay lahat ng mga tanga, di ba? Kung luluhod ka sa harap namin at yuyuko bilang paghingi ng tawad para mailabas namin ang aming galit, baka isaalang-alang namin na ibigay sa iyo ang elixir ng walang hanggang buhay. Si Emperador Ignacio ay pinapaluhod ang Diyos ng pagpatay na lumuhod sa amin
Paano kung magalit si Lucas at patayin tayong lahat? Ang aking paglilinang ay matagal nang may kakayahang pumutok sa dakilang imperial na kaharian. Pero nauubos na ang oras ko. Kailangan kong makuha ang elixir ng walang hanggang buhay sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ito para pasiglahin ang aking tumatandang katawan. Pagkatapos ay makakapasok ako sa rurok ng imperial na kaharian. Saka ko lang malulutas ang krisis na ito para sa angkan ni Lucas. Hindi ako nakikipag-ayos sa inyo. Wala kayong pagpipilian. Sa loob ng 10 paghinga, kung hindi ko makita ang elixir ng walang hanggang buhay, wawasakin ko ang lupain ng mga tagalabas. Lucas, baka sumuko ka na lang sa ideyang yan. Hindi namin ibibigay sa iyo ang elixir ng walang hanggang buhay. 2 paghinga, 1 paghinga. Mga inapo ni Lucas, tulungan ninyo ako. Langit, ang katawan ni Lucas ay nabubulok, ngunit kaya pa rin niyang umasa sa kapangyarihan ng dugo para magkaroon ng lakas ng rurok ng dakilang emperador. Dahil tumanggi kang ibigay ang elixir ng walang hanggang buhay, kung gayon ako, ang dakilang emperador, ang kukuha nito mismo. Emperador Ignacio, ito ay kasalanan mo lahat. Bakit kailangan mo pang puntahan at asarin siya? Sa lahat ng tao ang Diyos ng pagpatay. Tinutukso mo rin siya kanina lang. Bakit ka ngayon umatras? Hindi ko siya pwedeng hayaang magwala sa aking tribo. Si kagalang-galang na Panginoong itim na hangin ay darating anumang sandali. Kailangan kong humanap ng paraan upang pigilan siya. Lucas, huwag mong kalimutan, ito ang Outlands. Wala kang karapatang magwala dito. Alam kong hindi kita kapantay. Ngunit huwag mong kalimutan, ito ang Outlands. Kung patuloy kang nagtatago sa langit na kalaliman, hindi ka namin maaabot. Ngunit kung tumapak ka sa Outlands, at kamatayan lang ang makikita mo. Emperador Ignacio, pinabantaan mo ba ako? Ano naman ang Outlands? Sa mundong ito, walang lugar na hindi ko mapupuntahan. Pangahas ka. Pumasok ka sa aking Outlands at may lakas ka pa ring maging mayabang? Akala mo ba walang makakapigil sa'yo sa Outlands? Kagalang-galang na itim na hangin. Narito si kagalang-galang na itim na hangin. Tapos na si Lucas. Isang avatar ang gusto akong pigilan? Akala ba ng isang avatar na mapipigilan ako? Nasa kagalang-galang na kaharian ako. Ikaw ay nasa dakilang imperial na kaharian lang. Lalaban ka sa akin? Sa aking dakilang imperial na kaharian, pinigilan ko kayong lahat sa loob ng 100,000 taon. Bakit hindi? Hindi ko inakala na si Lucas ay lalaban sa itaas ng kanyang antas para hamunin si kagalang-galang na itim na hangin. Siya lamang ang pumigil sa aming lahi sa loob ng 100,000 taon. Siya ang pinakamalakas sa dakilang imperial na kaharian. Kung makapasok siya sa kagalang-galang na kaharian, hindi ba't makakapunta siya kahit saan at gagawin ang kahit ano? Lucas, talagang minamaliit kita. Lucas, hindi kita patatawarin. Sayang. Kung nasa rurok ako, mas malakas sana ang hampas na ito. Lucas, ako. Mali. Pakiusap. Huwag mo kong patayin. Hindi mo ba kailangan ng elixir ng walang hanggang buhay? Hahanapin ko ito para sa iyo ngayon din. Huwag kang mag-alala. Kahit ubusin ko ang tribo ng apoy sa langit, tiyak na dadalhin ko sa iyo ang elixir ng walang hanggang buhay. Gusto ni Lucas ang elixir ng walang hanggang buhay. Ibigay mo na lang sa kanya. Ngayon, para sa isang elixir ng walang hanggang buhay, sasaktan ba natin ang Diyos ng pagpatay? Lahat ng mga tagalabas ay nasa iyong utos. Pakiusap, iligtas mo kami. Hanapin ang elixir ng walang hanggang buhay at mabubuhay ka kung hindi mo mahanap. Oo. Hahanapin namin ito agad. Hintayin mo ako, angkan ni Lucas. Babalik ako agad para makasama ka muli.
Peste Lucas, paano mo nagawang sirain ng aking avatar? Pupunitin kita ng pira-piraso. Peste, peste. Kumalma ka. Kagalang-galang na itim na hangin. Kagalang-galang na berdeng lobo, nandito ka para pigilan ako? Hindi ako ang pumipigil sa iyo. Ang kataas-taasang langit ang nagpadala sa akin. Kataas-taasang langit. Ano ang iyong mga utos? Itim na hangin. Sumuway ka sa mga utos. Sa ngayon, Ikukulong ka sa iyong silid upang magmuni-muni. Tinatanggap ng itim na hangin ang utos. Itim na hangin. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Sinabi sa akin ng kataas-taasang langit na sabihin sa iyo na si Lucas ay hindi maaaring patayin sa ngayon. Ginagawa ito ng kataas-taasang langit para sa kanyang sariling mga dahilan. Hindi lang natin siya pwedeng patayin. Kailangan nating bigyan siya ng elixir ng walang hanggang buhay upang makabalik siya sa lahing tao. Pigilan tayo ni Lucas sa kalaliman ng langit sa loob ng 100,000 taon. Ngayong malapit na siyang mamatay, bakit namin siya bibigyan ng elixir ng walang hanggang buhay? Ang angkan na kinabibilangan ni Lucas ay malapit ng mapawi. Ang dahilan kung bakit gusto niya ang elixir ng walang hanggang buhay ay upang makapasok sa kagalang-galang na kaharian, pahabain ang kanyang buhay, bumalik ng mabilis sa lahing tao, at iligtas ang kanyang mga tao. Pinangalagaan ni Lucas ang lahing tao, ngunit ganyan ang trato ng lahing tao sa kanya. Sabihin mo sa akin, kung si Lucas ay bumalik sa lahing tao, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Kaya gusto ng kataas-taasang langit na manood na lang, gamit si Lucas upang magdulot ng kaguluhan sa lahing tao. Kung ako si Lucas, talagang babalik ako at babaligtarin ang lahat. Hindi ba isa lang namang elixir ng walang hanggang buhay? Ibibigay ko ito. Kagalang-galang na berdeng lobo. Kaya nandito ka rin para pigilan ako? Nandito ako sa utos ng kataas-taasang langit upang tulungan ka. Tulungan ako? Partikular akong pinadala ng kataas-taasang langit upang bigyan ka ng elixir ng walang hanggang buhay. Kataas-taasang langit, pinadala mo si kagalang-galang na berdeng lobo para personal na ihatid sa akin ang elixir ng walang hanggang buhay? Panloloko ba ito? Walang problema. Ano ba talaga ang intensyon ng iyong kataas-taasang langit? Sabi ng aming kataas-taasang langit, sinira ng lahing tao ang kanilang pananampalataya at hindi karapat-dapat sa iyong proteksyon. Umaasa kami na sa hinaharap, makikipagtulungan kami sa iyo. Hindi ako kailanman makikipagtulungan sa mga tagalabas. Mabuti, dahil hindi ka makikipagtulungan, hindi ka namin pipilitin. Ang elixir ng walang hanggang buhay na iyan, ituring mo na sa iyo. Ang elixir ng walang hanggang buhay na ito ay ang paumanhin ni Heifeng sa iyo. Lucas, kung sakaling gusto mong makipagtulungan, ang mga tagalabas ay malugod kang tatanggapin anumang oras. Lucas, Emperador Lucas, hindi pa namin natagpuan ang elixir ng walang hanggang buhay. Huwag mo kaming patayin. Lira, kumusta ang angkan ni Lucas? Ninuno, ang angkan ni Lucas ay nasa panganib na. Ang angkan ni Toribio kasama ang angkan ni Valeriano hinarangan ang lahat ng daan para makatakas ng angkan ni Lucas. Wala silang balak na bigyan tayo ng paraan para makatakas. Angkan ni Toribio, angkan ni Valeriano. Nangako kayo sa akin noon. Natitiyakin ang walang hanggang kapayapaan ng angkan ni Lucas. Paano kayo nangahas na ipagkanulo ako ng ganito? Ninuno, ayos ka lang ba? Nakuha ko na ang elixir ng walang hanggang buhay. Gamit ang elixir ng walang hanggang buhay na ito, makakapasok ako sa imperial na kaharian, maglalakbay ng libu-libong milya sa kawalan, at babalik sa angkan ni Lucas.
Sabihin sa mga miyembro ng angkan ni Lucas na itigil ang pagpapadala ng enerhiya sa akin. Sa pamamagitan lamang ng pag-iingat sa kanilang sarili, makakayanang tumagal ang angkan ni Lucas. Gayon din, huwag matakot sa mga tao ng angkan ni Toribio. Ako, si Lucas, ay tiyak na protektahan sila sa pagkakataong ito. Si Lucas ay napakalakas ng loob na mag-breakthrough sa loob ng teritoryo ng mga tagalabas. Sabihin mo sa akin, kung sakaling samantalahin natin ang pagkakataon na patayin siya, hindi ba iyon magiging isang malaking tagumpay? Lucas, kailangan mong makaligtas. Mga alagad ni Toribio, sumunod sa akin. Lipulin ang angkan ni Lucas. Huwag hayaang makatakas ang kahit sino. Oh, Gagawin ko? Alang-alang sa ating angkan. Maghintay hanggang sa bumalik ang ninuno. Ginoong Toribio, maaari mo ba kaming bigyan ng konting panahon? Patriarka, Tito, ginamit mo ang iyong kapangyarihan ng dugo kanina. Sinusubukang tawagin ang iyong ninuno, di ba? huwag mo na lang pangarapin iyan. Matagal nang patay ang ninuno mo. Ang lakas ng loob mo. Ang ating ninuno ay nagbantay sa banal na kalaliman para sa lahing tao sa loob ng 100,000 taon. Ganito mo kami inaapi. Hindi ka ba natatakot sa parusa? Parusa? Mangahas kang pag-usapan ng parusa sa akin? Ang haba ng buhay ng isang dakilang emperador ay 50,000 taon lamang. Matagal nang patay at nawala si Lucas. Tigilan mo na ang kalokohan. Isuko ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. Ginoong Toribio, ibibigay ko sa iyo ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. At ako, ang patriarka, ay maglilingkod sa iyo ayon sa gusto mo. Nakikiusap lang ako na iligtas mo ang natitira sa angkan ni Lucas. Lahat ng lalaki ng angkan ni Lucas, dapat nilang pasabugin ang kanilang mga kompas ng tadhana at mapagkumbabang isuko ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. Kung gayon, ako, ang ninuno, ay maaaring magpakita ng awa at iligtas ang mga babae ng iyong angkan. Ako, Tito, ay handang ibigay ang aking buhay. Kapalit ng mga buhay ng lahat sa angkan ni Lucas. Nakikiusap ako, Ginoong Toribio. Ipagkaloob mo ito. Ang buhay mo, para sa buong pamilya mo? Sino ka ba sa tingin mo? May karapatan ka ba makipagtawaran sa akin? Tito, kung luluhod ka sa harap ko, baka hilingin ko sa ating patriarka na magpatawad sa iyong pamilya. Gamitin mo ang iyong buhay upang iligtas ang angkan ni Lucas. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Patriarka, huwag kang luluhod. Hindi kami takot mamatay. Patriarka. Tatay, Lira, huwag kang lumabas. Oriol, paano mo nagawang hiyain ang ating patriarka? Papatayin kita. Hindi. Labis ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Oriol, malapit nang mag-umaga. Tama na ang laro. Oras na para sa trabaho. Ang angkan ni Valeriano ay naghihintay sa atin na dalhin ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. Lahat ng mga alagad ni Toribio, makinig. Ang angkan ni Lucas, walang iiwan na buhay. Oriol, Sinira mo ang iyong salita. Tito, akala mo ba talaga na ililigtas ko ang angkan ni Lucas?
Ang tanga mo? Hahaha. Oriol, mamatay ka. Kung isinuko mo ng maaga ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan, marahil na iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Ngunit ngayon, sayang naman. Binantayan ko ang banal na bangin para sa lahing tao sa loob ng 100,000 taon at kayong mga langgam ay nangangahas na insultuhin ang aking mga inapo, wakasan ang aking pamana. Ninuno! Bumalik na si Ninuno Lucas! Lucas, trader ka sa lahing tao. Buhay ka pa pala? At naglakas loob ka pang bumalik? Traidor. Ang ninuno ko ay nagbabantay sa banal na kalaliman sa loob ng 100,000 taon. Paano siya naging trader sa paningin ninyo? Lucas, dahil nakabalik ka na sa lahing tao, handa ka na sa angkan ni Toribio at sa angkan ni Valeriano na hahabulin ka. Buisit, paano naging napakalakas ni Lucas? Ang angkan ni Toribio, ang angkan ni Valeriano, hindi ako magtitira kahit isa. Ngayon, magsisimula ako sa iyo. Oriol, Ngayon mo lang inalagaan ang sarili mong mga kaanak? Noong inapin ninyo kami at hiyain ang aming patriarka, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Lucas, naglakas loob kang patayin ang aking mga tao? Ang ninuno ng imperial na kaharian ng angkan ni Toribio, hinding-hindi ka patatawarin. Huwag! Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Hindi. Oriol, ikaw. Kahit magpadala ang angkan ni Toribio ng isang dakilang emperador o isang tagapagsanay ng imperial na kaharian, kung may dumating na isa, papatayin ko ang isa. Kung dalawa ang dumating, papatayin ko silang dalawa. Ang patriarkang iyon na si Toribio ay isang rurok ng dakilang emperador. Ninuno Lucas kakabagsak lang sa imperial na kaharian. Gayunpaman, kaya niyang durugin si Patriarka Toribio. Ang kanyang kapangyarihan ay nakakatakot. Lumaban ako sa banal na kalaliman sa loob ng 100,000 taon. Paano maihahambing ang aking lakas sa mga walang kwenta? Lucas, ikaw hindi mo ako mapapatay. Kung patayin mo ako, ang angkan ni Toribio at ang angkan ni Valeriano, hinding-hindi ka patatawarin. Lucas, Kahit hindi nila ako pinuntahan, pupunta ako sa kanila. Lucas, paano mo ko nagagawang tratuhin ng ganito? Ang angkan ni Toribio hindi titigil hanggat hindi nawawasak ang angkan ni Lucas. Kung may huling salita ka, sabihin mo sa kamatayan. Maligayang pagbabalik ni Nuno. Tumayo kayong lahat. Ang angkan ni Lucas, isang marangal na angkan ng milyon-milyon, ay naging ganito ngayon at iilan na lang ang natitira. Ninuno, nabasa ko sa isang sinaunang aklat na 100,000 taon na ang nakalipas, pagkatapos mong umalis, ang mga walang hanggang angkan at mga tribo ng walang hanggang dao para makuha ang sining ng espadang walang hanggan ay patuloy na inapi ang angkan ni Lucas sa iba't ibang dahilan. Ngayon, ganito na lang karami ang natitira sa atin. Mga walang hanggang angkan, mga lahi ng walang hanggang dao, pinangako ninyo sa akin na basta't binabantayan ko ang kalaliman ng langit, aalagaan ninyo ang aking mga tao. Hindi ko akalain na maglalakas loob kayong dayain ako ng ganito. Pagkatapos ngayon, ang angkan ni Lucas ay walang kapayapaan. Muli kong binuhay ang hanay ng proteksyon ng angkan. At lahat ng paraan ng paglinang ng angkan ni Lucas, kasama ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan, ay bukas na ngayon sa bawat kasapi ng angkan ni Lucas. Lahat ng teknik, ganap na bukas. Ang galing! Tandaan ninyo ito. Kahit na ang angkan ni Lucas ay hindi isang nangungunang imperial na angkan, hindi rin tayo mga madaling talunin. Hanggat nandito ako, ang angkan ni Lucas ay palaging magiging kalasag ninyo at haligi ninyo. Magsanay kayo ng mabuti sa loob ng angkan. Kailangan ko pa ring bumalik sa kalaliman ng langit. Ninuno, bakit kailangan ninyong bumalik sa kalaliman ng langit? Para alisin ang selyo sa kalaliman, kailangan ko pa ring manindigan para sa angkan ni Lucas at humingi ng katarungan. Ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Lucas? Hindi naman tayo ipagtataksil ni Lucas, di ba? Kinuha niya ang elixir ng walang hanggang buhay mula sa amin, mga tagalabas, at hindi na bumalik. Tama?
Bumalik na si Lucas. Libing ng langit, bumalik. Anong nangyayari? Wala nang kontrol ang sandata ko. Ito ay ang espada ng libing sa langit. 100,000 taon. Hindi inakala na buhay pa siya. Tingnan mo doon. Maaaring gumalaw na ang mga tagalabas sa kalaliman ng langit. Ang banal na espada ng libing sa langit. Siya? Nakuha niya ang banal na espada ng libing sa langit. Hindi naman niya tayo papatayin lahat, di ba? Mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo. Naaway ko na siya dati. Simula ngayon, ang kalaliman ng langit ay nabuksan. Ang langit na kalaliman. Talagang nabuksan na. Mukhang talagang nabuksan na. Hindi tayo niloko ni Lucas. Malaya na tayo. Mabuhay ang kalayaan. Pupunta ako sa mga bundok na niebe para iligtas ang Soro. Kakain ako ng itik na may toyo. Kahit na, salamat kay Emperador Ignacio, pinagmulan ng lupa at sa damong walang hanggan, nakapasok na ako sa imperial na kaharian dahil namatay si Patriarka Toribio at ang pinuno ng angkan ni Toribio sa angkan ni Lucas. Hindi ito basta-basta pakakawalan ng angkan ni Toribio. Para lubusang protektahan ang angkan ni Lucas, lakas lang ang maaasahan ko. Kailangan kong patatagin ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Sumunod, may mahirap na laban sa hinaharap na dahil sa isang walang katuturang dahilan, naipit ko ang sarili ko sa langit na kalaliman sa loob ng 100,000 taon. Dahil walang lugar para sa angkan ni Lucas dito, sila'y aking dadalhin patungo sa immortal na kaharian. Sumpain ang angkan ni Lucas. Paano nila nagawang patayin ang ating patriarka at ang ninuno ng dakilang imperial na kaharian? Hindi natin dapat pakawalan ang angkan ni Lucas. Dapat silang magbayad ng dugo. Tama. Oo, hindi natin sila dapat palampasin. Narinig ko na ang kanilang ninuno, si Lucas, ay bumalik na. Ang taksil na iyan sa lahing tao. Buhay pa siya. Dahil bumalik siya, ikalat ang balita sa lahat ng mararangal na pamilya na pumunta sa angkan ni Lucas at hulihin ang taksil sa lahing tao. Gayon din, magpadala ng ilang alagad upang bantayan ang lahat ng labasan ng angkan ni Lucas. Kung may miyembro ng angkan ni Lucas na lalabas, patayin sila ng walang awa. Gagawin kong ang angkan ni Lucas ganap na mawala sa mundong ito. Ang krisis ng angkan ni Lucas ay hindi pa tapos. Sino ang nakakaalam kung gaano pa katagal makakapigil ang dakilang hanay ng tagapagtanggol? Huwag kang mag-alala, tatay. Ang ninuno ay nasa imperial na kaharian na ngayon. Ang hanay na itinakda niya ay hindi basta-basta kayang basagin ng sinuman. Tatay, hayaan mo na lang ang angkan na mag-focus sa kanilang pagsasanay. Ngunit, nagtataka ako kung ang ninuno sa pagbabalik sa banal na kalaliman ngayong pagkakataon ay makakatagpo ng anumang panganib. Ito ang hangganang dagat ay teritoryo ng lahing tao at ang hangganan kasama ang mga tagalabas. Ang dagat at mga isla ay puno ng mga demonyong halimaw. Kung dadalisayin ko ang kanilang mga core ng demonyo, tiyak na magpapalakas ito sa aking pundasyon. Ito ang hangganang dagat ng lahing tao. Hinto. Ikaw ay mula sa lahing tao? Paano makakarating ang isang tao mula sa direksyon ng banal na kalaliman? Mukhang hindi niya alam na ang kalaliman ay binabantayan. Tinawag din akong traidor ng angkan ni Toribio. Ano ba ang nangyayari? Tumabi ka. Kung hindi ka tao, pinatay na sana kita. Binigyan kita ng pagkakataong magsalita at nagmamayabang ka pa rin? Teka, ikaw ba ay ang Lucas na nagtraidor sa lahing tao? Tumabi ka o mamatay. Traitor ng lahing tao dapat mamatay. Ikaw ay nasa imperial na kaharian? Ganoon siya kalakas. Paano siya nagtraidor sa lahing tao? Dahil kayong mga tao ay mga walang utang na loob na basura. Lakas ng loob mo, tagalabas. Naglakas loob kang umalis sa kalaliman?
Ang lahing tao ninyo ay isang biro. Ang mga bayaning nagbabantay sa bangin ng langit, itinuturing ninyo silang mga taksil. Tama na ang usapan. Mga ahas kang umalis sa bangin ng langit, tumanggap ka ng 3 tira. Nilalagpasan mo ang iyong kakayahan. Isang dakilang imperial na kaharian lamang. Akala nito ay mapipigilan kami ng mga tagalabas? Ito ba ang lakas ng isang dakilang imperial na kaharian? At may lakas ka ng loob na ipagtanggol ang hangganang ito? Mas malala pa ito kaysa sa dakilang imperial na kaharian ni Lucas noong 100,000 taon na ang nakalipas. Malayong malayo. Pagkatapos tumawid sa dagat ng hangganan, dadaan pa rin kami sa pasong imperial ng lahing tao. Tandaan, huwag kayong makialam sa angkan ni Lucas. Huwag ninyong galitin si Lucas. Kung hindi, Hindi ko inakala na sa itaas ng dagat ng hangganan, may lugar pala na sagana sa enerhiyang espiritual. Ang mga espiritong halaman na ito ay makakatulong kay Lyra at sa iba pa sa kanilang pagsasanay. San? Masamang halimaw. Kakabuo mo lang ng iyong ubod at naglakas loob kang lumikha ng gulo dito? Ang angkan ni Valeriano, 5 dakilang emperador. Lakas loob mo, Lucas. Ninuno Valeriano ay nagtatanong kung bakit mo sinira ang kasunduan. At umalis sa banal na kalaliman nang walang pahintulot. Nakalimutan mo na ba ang pangako na ginawa mo noon? Magandang tanong. Gusto kitang tanungin ng pareho, naaalala mo ba ang kasunduan natin? Lakas loob mo. Ang pag-alis sa banal na kalaliman nang walang pahintulot ay isang malaking kasalanan na. At ngayon, naglakas loob kang hindi igalang ang Panginoong Emperador, ganyang laking ambisyon. Ang pag-alis sa banal na kalaliman ay nangangahulugang mayroon akong malaking ambisyon. Kung gayon, hindi ba ang pang-aapi sa akin at sa mga inapo ni Lucas ay isang gawa ng kawalan ng utang na loob? Kung babalik ka ngayon at matapat na bantayan ang banal na bangin, maaaring magpakita kami ng awa at bigyan ka ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Kung hindi, pinatay mo ang ating emperador ng tao at sinakta ng mga alagad ni Toribio. May utos kami ng emperador na patayin ka. Mga gunggong. Dahil lang hawak mo ang kataas-taasang utos, akala mo ikaw na ang Panginoong Emperador? Dahil pinili mo ang pagkakanulo. Teka lang, babayaran mo ito. Lucas, dahil pumayag ka noon na bantayan ang banal na bangin, dapat ginawa mo ang trabaho mo. Ngayon umalis ka sa bangin ng walang pahintulot, malaking pagkakamali iyon. Dahil hindi ka babalik. Handa ka na sa 30,000 hagupit ng banal na kulog. Parusahan ako? Hindi ka man lang karapat-dapat diyan. Tatlo. Nasa imperial na kaharian ka rin? Kayong lahat, sabay-sabay akong salakayin. Pumatay siya ng 4 na tagapagsanay ng dakilang imperial na kaharian sa isang hampas. Hindi, imposible iyan. Ngayon, turno mo na.
Lucas, huwag kang mayabang. Kapag lumabas na ang ating ninuno mula sa pag-iisa, papanawin ka niya at ang iyong angkan ni Lucas mula sa mundong ito ng tuluyan. Ngayong lumabas ako mula sa makalangit na kalaliman, ang mga pangunahing mararangal na pamilya ay tiyak na narinig na ang balita. Tiyak na magsasama-sama sila. Kailangan kong mabilis na palakasin ang aking lakas tungo sa rurok ng imperial na kaharian upang protektahan ang angkan ni Lucas. Ninuno, Kumusta ang angkan ni Lucas? huwag kang mag-alala ni Nuno. Si tatay ay nasa dakilang imperial na kaharian na ngayon. Bukod dyan, ang mga mula sa angkan ni Toribio ay nag-iikot lang sa labas ng dakilang hanay ng tagapagtanggol. Kung manatili tayo sa loob, hindi nila tayo mahahawakan. Hehe. Mabuti. Sa ilalim ng dagat hangganan, ang mga batas ng langit at lupa ay pumipigil sa anumang koneksyon sa ibabaw. Sa ganitong paraan, makakapunta ako sa ilalim ng dagat hangganan ng payapa. Lira, pupunta ako sa ilalim ng dagat hangganan ng ilang sandali. Siguraduhin mong sabihin sa lahat sa angkan na huwag lumabas ng angkan ni Lucas. Habang buhay ako, ang hanay na ito ay magpapanatiling ligtas sa angkan ni Lucas. Oo, Ninuno! Kagalang-galang na berdeng lobo, sasalakayin ba natin ang pasong imperial ngayon o susundin si Lucas? Siyempre, susundin natin si Lucas. Ang nakatakas na emperador ng tao, na si Magno, malamang nakabalik na sa pasong imperial. Tiyak na nasa mataas na alerto ang pasong imperial. Ang pagsalakay sa pasong imperial ngayon, parang gamu-gamo sa apoy. Utusan ng mga tropang taga, labas sa labas ng pasong imperial na magpahinga sa dagat ng hangganan. Kung wala ang utos ko, huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na kilos. Sumpain ka, Lucas. Kung maglakas loob kang bumalik, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo para ilibing isang taksil na tao. Isang hamak na taksil na tao. Kung maglakas loob siyang pumunta, Kaming mga emperador magtutulungan para patayin siya. Tama. Sino ba ang akala ni Lucas na siya? Pinatay ni Lucas ang mga iyon sa isang hagupit. Ipinapakita lang kung gaano sila kahina. Eksakto. Walang hanggang ilalim ng dagat. Ang ganda ng tanawin. Hindi ko alam na si kagalang-galang na berdeng lobo ay mahilig maniktik sa iba. Talaga, walang nakakatakas sa mga mata ng Panginoong Emperador. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako nakikipagtulungan sa'yo. Ang langit na kalaliman ay nabuksan na. Kung pupunta ka man sa pasong imperial o mananatili ka rito sa langit na kalaliman, wala na yon sa akin. Wala na akong pakialam. Panginoong Lucas, huwag kang magmadaling tumanggi. Nandito ako para tulungan ka. Naghahanap ka ng mga yaman sa pagsasanay sa dagat upang palakasin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Para makabalik ka at protektahan ang angkan ni Lucas. Matagal ka nang nasa langit na kalaliman. Sa palagay ko, hindi mo gaanong alam ang tungkol sa walang hanggang dagat na ito. Ang mga yaman sa pagsasanay sa walang hanggang dagat na ito ay kontrolado lahat ng mga sirena. Ang paghahanap ng ganito ng walang plano ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Bukod dito, ang mga halimaw na demonyo sa dagat na ito ay mas mapanganib kaysa sa mga nasa lupa. Mga malalaking demonyo na daan-daang libong taong gulang o kahit milyong taong gulang ay nasa lahat ng dako. Kung maghahanap ka sa maling lugar, natatakot ako. Matapang na tao. Paano ka nangahas pumunta sa dagat ng hangganan? tikman mo ito o Mani Padme Hum. Grabe, ang lakas ng dalawang ito. Sa 81 estratehiya, ang pagtakas ang pinakamabuti. Iyon ang 36 na estratehiya. 81 pagsubok. Paano ka naman nakabasa ng libro? Wala kang pakialam kung paano ako magbasa. Uy, mali ay mali. Ano naman kung tawagin kita? Tumahimik ka, sasabihin ko pa rin. Tanga ka, tanga. Bulag ka. Hindi, ikaw. Akala mo makakatakas ka? Huwag mo akong patayin, huwag! Sasabihin ko sa'yo lahat ng gusto mong malaman. Ako rin, magsasalita ako. Nasaan ang mga cultivation resources dito sa ilalim? Kung magsisinungaling ka sa akin, itatapon kita sa kawali ng kumukulong mantika. Alam ko, sasabihin ko. Alam ko rin, ako muna. Hayaan mo akong magsalita.
Ang boss namin ay ang emperador ng tribo ng dagat. Ang lugar na ito ng pulang korales sa dagat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kinokontrol din niya ang mga cultivation resources. Nakatira siya sa palasyo ng tubig sa harap. Pakakawalan ko kayo sa pagkakataong ito. Sa susunod na mahuli ko kayo, ipapakulo ko na ang mantika. Kung isinumbong namin ang boss namin, patawarin ba niya tayo? Wala nang iba. Siyempre hindi. Hindi niya tayo patatawarin. Takbo! Mag-ingat o gagawin ka nilang maanghang na ulang. Bakit hindi nila tayo pinatay? Siguro dahil, mabait siya. Ang mga ninakaw natin sa mga tao ay gumagana ng perpekto. Salamin? Salamin? Sino ang pinakapoging lalaki sa mundo? Amo, isang tao ang pumasok sa palasyo ng tubig. Sino ang ganoong katapang? Ano? May problema ka ba sa akin? Ikaw na matapang na tao. Akala mo makakapasok ka lang sa palasyo ng tubig at aalis kapag trip mo? Ahas dagat? Ha? Isuko ang mga resources sa paglilinang sa iyong palasyo ng tubig, saka ko ililigtas ang buhay mo. Masyado kang mayabang, tao. Kahit ako, ang emperador, nagnanakaw lang ng mga bangkang pangisda sa dagat at ikaw ay nangahas na nakawan ako sa sarili kong palasyo ng tubig. Malaking kawalang-galang iyon sa amin mga taga-dagat. Paano mo nagawa na saktan ang aking napakagandang mukha na nagpapahiya kay Adonis? Wala bang kasabihan ng mga tao? Hindi dapat manakit sa mukha? Ang tapang mo, tao. Wala kang makukuhang yaman mula sa akin. Ang pangit ng ngiti mo. Parang naghahanap ka ng sampal. Wala bang kasabihan ng mga tao na hindi dapat manakit sa taong nakangiti? Nauubos na ang pasensya ko. Wala akong oras para dito. Ibibigay mo ba o hindi? Hindi. Hindi. Teka, kukunin ko. Kukunin ko na ngayon. Panginoong Emperador, talagang kahanga-hanga ang mga galaw mo. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Panginoong Emperador, hindi mo ba naisip na ang mahabang paglalakbay na ito ay masyadong malungkot para maglakbay ng mag-isa? Kung ayaw mo ng buntot na iyan, aalagaan ko ito para sa iyo. Ang insensitive naman. Ang pinakamahalaga kong mga yaman ay ang 2 bulaklak ng dragon dagat. Bulaklak ng dragon dagat? Isang talulot ay makapagpapahaba ng buhay ng 100 taon. Isang sukdulang gamot ng imperyo na nagpapabago ng esensya ng buhay. Ninakawan ako mismo sa aking sariling palasyo ng tubig? Tiyak kong sasabihin ko ito sa kapatid ko, emperador ng 1,000 kamay. Tiyakin niyang wala nang matitira para ilibing. Ang kamay ng kapatid ko. Kapag inihaw, mas mabango kaysa sa akin. Kapatid, may dumating na nagnakaw sa aking palasyo ng tubig. Iyan ay lubos na pagwawalang galang sa iyo. Pag nanakaw, gusto kong makita kung sino ang nagtatapang na maging ganoon. Ako ba ang pinag-uusapan? Kapatid, siya iyon. Walang galang na tao. Paano ka nangangahas na gumawa ng gulo sa palasyo ng tubig? Tanggapin mo ito. Lint. Kapatid, bakit hindi ka nalang magmakaawa? Ang lalaking ito ay gusto lang ng mga yaman sa paglilinang. Hindi siya pumapatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magmakaawa sa kanya. Ako ang emperador ng 1,000 kamay na demonyo. Ikaw, tao, nangangahas kang putulin ang kamay ko? Kung may tapang ka, huwag kang tatakas. Bablik na agad ang kuya ko. Bubugbugin ka niya hanggang maging pasa.
paihiin ka sa pantalon mo, at iiwan kang walang-wala. Si kagalang-galang na demonyong pating puti ay talagang hindi mapigilan. Ha 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 ha. Ang kuya ng kuya ko, sa wakas ay bumalik ka na. Kagalang-galang na kaharian. Ang kagalang-galang na kaharian ng mundo ng demonyo ay katulad ng imperial na kaharian sa mundo ng tao. Nagtataka ako kung ano ang kasalukuyang lakas ni Lucas. Kung kaya niya silang talunin. Kuya, Kailangan mong ipaghiganti ang kapatid mo. Lintik, ikaw, tao lamang, naglakas loob kang maging bastos dito? Humanda kang mamatay. Kakapasok pa lang niya sa imperial na kaharian. At ganito na siya kalakas? nangangahas kang saktan ng kuya ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Lintik na mga tao. Tikman mo ito. Mga taong puno ng galit. Gigilingin ko ang mga buto mo. Manahimik ka. Kagalang-galang na demonyo? Madali niyang mapatay ang isa. Kung susundan mo pa ako, mamamatay ka tulad ng demonyong iyon. Lumulutang na isla, dagat ng mga kaharian. Sino? Kagalang-galang na berdeng lobo. Umalik ka na, aking binibini. Si Lucas ay nakakapatay ng demonyong antas kagalang-galang sa isang saksak ng espada. Antas kagalang-galang? Buti na lang, hindi ko ginagalit si Lucas. Kagalang-galang na berdeng lobo. Ano ang susunod mong utos? Subaybayan mo lang si Lucas mula sa malayo. Siguraduhing hindi mo siya gagalitin. Huwag galitin ang angka ni Lucas. Oh, Sa ganyang kayamanan at ang sining ng kaguluhang imperial na langit, iniisip ko kung anong antas ang maaabot ko. Ito ay ang batas ng dakilang daw. Ito ang mga batas ng dakilang daw. Talagang nakikipag-ugnayan sila sa kabaong na tanso. May nasa loob na tila tumatawag sa akin. Ang dakilang daw ay nagmumula sa makalangit na daw, mga batas ng emperador, sumanib sa daw, maging bahagi ng daw mismo. Saka ka lamang matatawag na tunay na emperador. Ang dakilang daw na ito, maaaring may kaugnayan ito sa espasyo ng kaguluhan sa pasong imperial. Lahat ito ay mga nakatatanda na nagpatunay ng daw sa pamamagitan ng espada. Kahit na makapangyarihan ang landas ng espada, dapat itong ibahagi sa iba ang mga batas ng dakilang daw. Kung ibabahagi sa iba, natatakot akong matabunan ako ng mga nakatatandang nasa landas ng espada. Hindi ko kayang ipagsapalaran iyon. Ito ang lupain ng mga pinagmulan sa dulo ng dakilang daw. Lahat ng dakilang daw sa pagitan ng langit at lupa ay nagmumula sa ilog ng mga pinagmulan na nasa harap natin na kumakalat palabas. Bakit sumasabay ang aking orihinal na kaluluwa sa lugar na ito? Maaaring ako ay dapat direktang sumanib sa dagat ng mga pinagmulan. Ito ang banal na kapangyarihan ng Panwu. Sino ang mag-aakala na sa loob ng orbe ng kaguluhan, ang banal na kapangyarihan ng Panwu ay talagang nakatago? Nabigo akong makamit ang integrasyon ng Dao sa pagkakataong ito, ngunit kung mapapag-aralan ko ang banal na kapangyarihan ng Panwu, maaari kong durugin ang lahat ng batas. Oras na para bumalik sa pasong imperial. Lucas,
ang tribo ko ng dagat at ang lahing tao ninyo ay laging may kanya-kanyang gawain. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na manloob sa aming palasyo ng tubig at pumatay sa aming teritoryo? Sa tingin mo ba ay walang depensa ang tribo ng dagat? Ang tribo mo ng dagat ay gumawa ng hindi mabilang na kasamaan. Sinalakay mo ang aming mga bangkang pangisda. Karapat-dapat lang sa kanila iyon. May problema ka ba doon? Panginoong demonyong dragong langit, kumakain siya ng kamay ng amo ng dating amo namin. Lintik! Paano mo ako nagawang gano'n na lang inisin? Lucas, sumusumpa ako na papatayin kita o hindi ako dragon. Isang hamak na ahas sa tubig ang nag-aangkin na dragon? Hindi ka naging dragon kailanman. Hindi ba nakakatawa ang sumpa na ito? Tama na. Dahil gusto mong mamatay, gagamitin kita upang subukan ang banal na kapangyarihan ng Panwu. Isa-isa ba kayo o sabay-sabay? Peste, sabay-sabay tayong sumalakay. Punitin siya. Hindi ko akalaing ang hindi kumpletong banal na kapangyarihan ng Panwu ay magiging ganito kalakas. Ang hanay ng proteksyon ng angkan ay umaatikabo. May nangyari ba sa angkan ni Lucas? Dapat umalis na kayo ngayon habang kaya nyo pa. Kung gigambala ninyo ang ating ninuno, natatakot ako na walang sinuman sa inyo ang makakalabas na buhay. Ang ninuno ng angkan ni Lucas. Wala siya kundi isang traitor. Kung maglakas loob siyang bumalik, isusumpa siya ng lahat at hahabulin ng mga marangal na angkan. Pinatay ng angkan ni Lucas ang mga alagad ni Toribio namin. Ngayon, magbabayad kayo ng dugo para sa dugo. Malapit nang lumabas ang ating ninuno ng imperial na kaharian mula sa pag-iisa. Kapag sinira namin ang hanay ng proteksyon ng inyong angkan, gagawin kong ang buong angkan ni Lucas mawala sa mundong ito magpakailanman. Ang walang hanggang angkan ni Valeriano. Sobrang kayabangan. Ninuno, bumalik ka. Lucas, traitor ka sa lahing tao, pumatay ka sa pagbalik. Traidor, kung wala akong nagbabantay sa bunyong langit, sana'y nakalusot na ang mga tagalabas sa pasong imperial. Ang angkan ni Valeriano ay nagkukunwari lang na nagbabantay. Ninakaw ang karangalan at ang pagmamahal at tiwala ng bayan sa loob ng 10 milenyo. Panahon na upang magbayad. Anong ibig sabihin ni Lucas? Hindi ba siya traitor? Bakit siya nagbabantay sa bunyong langit? Ang nagbabantay sa bunyong langit sa pasong imperial ay palaging ang angkan ni Valeriano, hindi ba? Hindi natin pwedeng malaman nila ang totoo. Kung hindi, mawawala ang kasaganaan ng angkan ni Valeriano. Ano? Panginoong Valeriano, gusto mo bang magpaliwanag? Nagkakalat ng katarantaduhan ang traidor na ito. 100,000 taon ang nakalipas. Si Lucas ay nakipagsabwatan sa mga tagalabas at ipinagkanulo ang lahing tao. Hinabol ng lahat ng angkan, walang matakbuhan. Tumakas siya sa bunyong langit upang mabuhay. Paano naging pagbabantay sa bunyong langit iyon? Lahat, isipin ninyo ito. Ang angkan ni Valeriano ay nagbantay sa pasong imperial sa loob ng maraming henerasyon. Nagsumikap kami ng walang pagod para sa kaligtasan ng lahing tao. Sa loob ng 10,000 taon, hindi kami kailanman nagpahinga kahit kaunti. Biglang lumitaw si Lucas ngayong araw. Nagkalat siya ng mga kasinungalingang ito. Gusto lang niyang lituhin ang publiko at makuha ang inyong loob. Sa totoo, gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng angkan ni Lucas upang maghiganti sa lahat ng angkan at ibagsak ang kaayusan ng lahing tao. Lucas, ngayon ang katapusan mo. Si Lucas ay isang taksil sa lahing tao. Lahat, huwag kayong malinlang sa kanya. Kayong mga tao, paano ninyo kayang siraan ang aking ninuno? Hindi makapaniwala. Sino ba ang tumama sa akin? Tapos na ba kayong lahat? May mga huling salita ba kayo?
Huwag kang masyadong mayabang, Lucas. Dahil walang mga huling salita, pwede na kayong magpahinga ng payapa. Lucas, ang ninuno ng imperial na kaharian ng aming angkan ay nagtamo ng integrasyon ng Dao. Ikaw. Binigyan kita ng pagkakataong magsabi ng iyong mga huling salita, ngunit hindi mo ginawa. Ngayon, sabihin mo na, huli na. Ninuno. Ito ay mga puso ng demonyo mula sa 10,000 taong halimaw na demonyo. Meron pa ngang buntot na tentakulo ng 10,000 taong halimaw na demonyo. Kunin ang mga halamang espiritu at mga core ng demonyo, tingnan kung sinong alagad ang malapit ng tumaas ang antas, at ibigay ito sa kanila para sa paglilinang. Ang mga tentakulong ito ng Demon Emperador na may 1,000 kamay ay makapupuno ng espiritual na enerhiya at makatutulong sa paglilinang. Tipunin ang mga miyembro ng angkan. O ninuno. Dahan-dahan, Ano ang iyong mga plano ngayon, ninuno? Pupunta ako sa Pasong Imperial. Ang angkan ni Valeriano ay nagparatang sa akin sa loob ng 10,000 taon at inapi ang angkan ni Lucas sa parehong tagal. Lilinisin ko ang aking pangalan at ipapaalam sa mundo kung sino talaga ang nagpoprotekta sa kanila. Maging panatag kayo, ninuno. Kung kailangan ninyo kami, tawagin lamang ninyo kami. Hindi ka namin pipigilan. Oo, magsasanay kami ng mabuti. Tiyak na hindi ka namin babagalan. Manatili lamang kayo sa angkan ni Lucas at mag-focus sa inyong paglilinang. Kapag bumalik ako, isasama ko kayong lahat. Gagawin namin ang sinasabi ng ninuno. Tama. Sumpain ka, Lucas. Paano mo nagawang patayin ang aming patriarka? Kapag nakarating ka sa Pasong Imperial, titiyakin kong hindi ka na makabalik. Narito ako. Kung gusto mo ng laban, sige. Lucas, ikaw nataksil sa lahing tao. Paano ka naglakas loob na magpakita sa Pasong Imperial? Sino ka bang akala mo? Isang maliit na alagang aso ang magtatanong sa akin. 3 tagapagsanay ng imperial na kaharian. Lucas, Sa pag-alis mo sa kalaliman ng langit ng walang pahintulot, umamin ka ba sa iyong krimen? Ano kaya ang kasalanang nagawa ko? Para sa lahing tao, pinantayan ko ang langit na kalaliman sa loob ng 100,000 taon. Ngayon, gusto kong umalis sa pasong imperial na ito. Gusto kong malaman ng lahat sa mundo na pinrotektahan ko sila sa loob ng 100,000 taon. ang langit na kalaliman ay ang hadlang ng lahing tao. Hindi man lang kumonsulta kahit kanino. Umalis ka lang ng walang pahintulot. Ito ay isang malubhang kasalanan. Bumalik ka agad sa langit na kalaliman at hindi ka namin sasampahan ng kasong pagtakas at ang kasalanan ng pananakit sa mga marangal na pamilya. Lucas, 3 Panginoong Emperador na ang nagsalita. Kung ikaw ay matalino, bumalik ka sa langit na kalaliman ng mag-isa at baka iligtas namin ang iyong kahabag-habag na buhay. Kung hindi, mamamatay ka ngayon. Tama. Lucas, bumalik ka na dyan. Kayo talaga ay isang grupo ng mga mapagpanggap na hipokrito. Tinatawag ninyo akong taksil sa lahing tao at gusto ninyong mamatay ako, ngunit nagmamakaawa kayo sa akin na bantayan ang langit na kalaliman at protektahan kayong mga hangal. Lucas, dahil ayaw mong bumalik at ipipilit mong mamatay dito, ipagkakaloob namin ang iyong hiling. Si Lucas ay pumasok sa imperial na kaharian na pormasyon ng kamatayan. Humanda kang mamatay. Lucas, inaamin mo ba? Nagpapanggap ka lang. Si Lucas ay kararating lang sa imperial na kaharian, kaya paano siya ganito kalakas? Ipagpatuloy ang formasyon. Huwag siyang makatakas. Ang patay na pormasyon ng Panginoong Emperador. Yun lang ba? Paano nangyari iyon?
Ito ay ginawa ng 3 Panginoong Emperador, isang nangungunang patay na pormasyon. Paano si Lucas? Nang napakadali nasira ang patay na pormasyon. Pinatay niya ang isang tao ng parehong antas sa isang hagod ng espada. Ito, paano nangyari iyon? Kayo dalawa, bakit hindi kayo magdesisyon kung sino ang mauuna? Walang hiya. Tigilan mo ang yabang mo. Sabay tayong umatake. Magsani puwersa at patayin siya. Naglakas loob ka bang manloko sa akin? Kayong lahat ay mga kaawa-awa at mapagpakitang tao na daga. Lucas, ako ang Panginoong Emperador, kaya hindi mo ako pwedeng patayin. Kahit 3 tagapagsanay ng imperial na kaharian ay hindi siya matatalo. I-activate agad ang pormasyon, isara ang pasong imperial, at huwag nating hayaang makatapak si Lucas sa pasong imperial. Bilisan nyo, i-activate ang formasyon. Nagtataksilan kayo, ha? Nakakatuwa. Lucas, maawa ka sa akin. Nagkamali ako. At hindi na ako lalaban sa iyo. Nakikiusap akong hayaan mo akong mabuhay, magiging alipin mo ako, at manunumpa ng walang hanggang katapatan. Basura, dinala mo sa kahihiyan ang Panginoong Emperador. Duwag. Walang kwenta. Kayo mga Valeriano ay walang tapang at laging magaling sa pagtataksil, hindi ba? Ano ang tawag mo dito? Aso kumakain ng aso. Lucas, huwag kang masyadong mayabang. Malapit nang lumabas ang ninuno naming Valeriano mula sa pag-iisa. Pagdating niya, gigilingin niya ang mga buto mo hanggang maging alikabok at pira-pirasuhin ka. Gusto mong mabuhay? Hindi naman imposible. Depende kung anong meron ka na magagamit ko. Oo, meron. At marami akong alam na mga sikreto at eskandalo tungkol sa angkan ni Valeriano. Bawat isa sa kanila ay kayang pumutok sa pananaw ng sinuman. Mahal na Panginoon, maawa ka sa akin. Oh? Si Magno ay may depekto mula pa sa kapanganakan at ganap na walang kakayahan sa sexual. Lahat ng kanyang anak ay ampon at ang dakilang nakatatandang Valeriano ay may relasyon kay Ginang Valeriano sa loob ng maraming taon. At saka, ang buong angkan ni Valeriano ngayon ay walang kahit isang patak ng purong dugo ng Valeriano. Ang lahi ng Valeriano ngayon ay nagmula lahat sa 10,000 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng relasyon ang matriarka Valeriano sa isang tagalabas na nag-iwan ng bastardong lahi na ito. Masamang lahi. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan, wala talagang saysay. Ang karangalan ng angkan ni Valeriano ay nagtatagal sa maraming henerasyon. Paano magkakaroon ng ganoong karumihan? Traidor ka, malinaw, na engkanto ka ni Lucas. Sinadya mong siraan ang angkan ni Valeriano. Ngayon, pupunitin kita mula paa hanggang ulo para linawin ang mga bagay-bagay. Batang Ginoong Valeriano, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Nasa baba pa si Lucas. Kung bababa ka ngayon, tuloy-tuloy kang papasok sa bitag. Mahal na Panginoon Lucas, hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng sinabi ko ay totoo. At para gawin ang elixir ng walang hanggang buhay, ang angkan ni Valeriano ay kumukuha ng mga inosenteng nagsasanay. Gumagawa sila ng mga tableta gamit ang dugo ng mga buhay. Ang mga nagsasanay na iyon namamatay pagkatapos maubos ang kanilang dugo. Ang kanilang pagkamatay ay kakila-kilabot. Ang mga miyembro ng angkan ni Valeriano umaasa sa mga elixir ng walang hanggang buhay na nababad sa dugo upang pahabain ang kanilang buhay at mabilis na isulong ang kanilang pagsasanay. Sa ibabaw, sila ay mukhang maluwalhati, ngunit sa likod ng tagpo, gumagawa sila ng mga kasindak-sindak na krimen. Sino ang mag-aakala na isang marangal na pamilya ay gagawa ng isang bagay na kasuklam-suklam? Tahimik, lahat kayo, tumahimik. Nagsisinungaling siya. Ito ay pawang paninirang puri. Tungkol sa mga pangyayari ngayon, walang sino man ang dapat magsabi ng kahit isang salita. Kung may mga has na magsalita, maging ang tao mismo o ang kanyang pamilya, gagawin ko sila'y mawawala sa mundong ito ng tuluyan. Mahal na Panginoon Lucas, sinasabi ko ang totoo. Ito ang mga pinakamalaking lihim ng angkan ni Valeriano. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Patawarin mo ako. Ang impormasyong ito ay walang halaga sa akin. Gayunpaman, maaari kitang palayain. Salamat sa pagpatawad sa aking buhay, mahal na Panginoon.
Lucas, bakit? Pareho tayong nasa imperial na kaharian. Bakit? Bakit mas malakas ka ng sobra sa amin? 100,000 taon ang nakalipas. Naabot ko na ang rurok ng imperial na kaharian. Ang mga paghihigpit ng makalangit na daos ang pumigil sa akin na makalagpas. Kaya pala, ang mamatay sa iyong kamay, hindi naman ito kawalan. Ito ay ang jade ng dalawahang mata. Sinasabi ng alamat na ang pagpino ng jade na ito ay maaaring linisin ang mga mata, basagin ang mga tanikala at sa huli ay mabuo ang dalawahang mata na may kapangyarihang makakita sa mga ilusyon at takutin ang lahat ng bagay. Hindi ko inaasahan na matagpuan ito rito. Lucas, ang kapal ng mukha mo? Pagpatay ng isang emperador sa labas ng palasyong imperial. Ang lakas ng loob. Wala kang paggalang sa angkan ni Valeriano. Wala kang paggalang sa buong lahing tao. At ano para sa akin ang angkan ni Valeriano? Kung gusto mo ng laban, tatanggapin ko. Kung gusto mo akong pigilan, hindi mo kaya. Magno, ang kapangyarihan ni Lucas na ito ay hindi masukat at nakuha niya ang kayamanang iyon. Parang hindi siya ang tipo na hahayaan na lang ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung pino niya ang kayamanan. At lalo pang lumakas, natatakot ako na kahit ang pasong imperial ay hindi siya mapipigilan. Anong dapat ikabahala? Isa siyang tagapagsanay sa imperial na kaharian. Ang pormasyon ng pasong imperial ay buo. Kahit gaano siya kalakas, hindi siya makakapasok agad. Mga tao ng palasyong imperial, matagal na tayong hindi nagkita. Kagalang-galang na berdeng lobo, nagdala ka ng napakalaking hukbo ng mga tagalabas upang kubkubin ang pasong imperial. Ipinapahayag mo ba ang digmaan laban sa lahing tao? Para bang hindi tayo magkakilala? Ang Diyos ng pagpatay na si Lucas ay umalis na sa kalaliman ng langit at pumunta sa lumulutang na isla sa dagat ng kaharian para magpino ng isang kayamanan. Ngayong wala na siya, itong maliit na pasong imperial, hindi mapipigilan ang mga tagalabas. Payo ko, maging matalino ka at buksan na ang pasong imperial ngayon. Sumuko sa mga tagalabas. Kapag nangyari iyon, baka ako mag-iwan ng ilan pang buhay para sa angkan ni Valeriano upang hindi mapawi ang inyong angkan. Dito, sa ilalim ng pasong imperial, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon? Huwag mo na itong isipin. Hanggat nakatayo ang angkan ni Valeriano, at tuwanat, kayong mga tagalabas ay hindi kailanman makakatapak sa loob ng pasong imperial. Ngayon, sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa inyo ay mamamatay sa labas ng pasong imperial. Ang angkan ni Valeriano? Sa tingin mo makakapagyabang ka ng ganyan? Kaming mga tagalabas ay umurong kanina dahil lang natakot kami sa kapangyarihan ni Lucas. Hindi namin nais na suwayin siya ng padalos-dalos. Hindi dahil natatakot kami sa angkan ni Valeriano. Ngayong nawala na ang proteksyon ni Lucas sa inyo, kayong mga langgam ng angkan ni Valeriano ay naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap namin? Dahil hindi ninyo pinahahalagahan ang aming alok, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Lahat ng kawal pakinggan ang aking utos. Lusutan ng pormasyon at wasakin ang pasong imperial. Sang-ayon sa iyong utos? Sunog! Sumusugod na ang mga tagalabas. Malakas ang pormasyong ito, pero marami sila sa atin. Kung magtatagal pa ang pagkubkob na ito, hindi magtatagal ay masisira ang pormasyon. Anong gagawin natin ngayon? Oo, batang Ginoong Valeriano. Hindi pa bumabalik si Lucas. Dahil kakaunti lang tayo, hindi natin sila mapipigilan. Baka dapat tayo'y mag-isip ng ibang paraan. Anong ikakapra ninyo? Ang pormasyon ng pasong imperial na ito ay itinayo ng ating mga ninunong Valeriano sa pamamagitan ng kanilang dugo at pawis. Imposibleng pasukin. Ang mga tagalabas na iyon, hindi basta-basta makakapasok. Ihatid ang aking mga utos. Isabatas agad ang lahat ng puwersa ng angkan ni Valeriano. Handang-handa para sa labanan. Ipagtanggol ang pasong imperial kahit ikamatay natin. Kahit na lumaban tayo hanggang sa huling tao, hindi natin dapat hayaang ang mga
tagalabas. ay makatapak kahit isang paa sa loob ng pasong imperial. Oh, Handa na ang dalawahang mata. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dalawahang mata, mas ligtas na ang angkan ni Lucas. Iurong ang ating mga puwersa. Tigil. Umatras. Lucas, ikaw pala. Alam ko na. Nakikipagsabuatan ka sa mga tagalabas at inaakay mo silang salakayin ang pasong imperial para sirain ako at makikinabang diyan. Sinisira mo ang pundasyon ng lahing tao. Traitor! Nakuha ng tagapagtanggol ang kristal ng dalawahang mata, ngunit nagsanay siya ng 2.5 taon at hindi pa rin niya ito natapos. Isipin mo na sa ganoong kaikling panahon. Siya ay talagang nagmaster ng dalawahang mata. Mabilis kang humarang. Panginoong Lucas, mula nang tayo'y maghiwalay sa ilalim ng tubig, miss na kita. Anong nangyayari? Sa alindog ng kagalang-galang na berdeng lobo, walang lalaki ang makakatanggi sa kanya, di ba? Maaring si Lucas ay mas gusto ang mga lalaki. Sabihin mo sa iyong mga tauhan na huwag gambalain ang paghihiganti ni Panginoong Lucas. Kung may kailangan si Panginoong Lucas, maaari naming tulungan siya. Lucas, hindi nakapagtataka na iniwan mo ang kalaliman ng langit dahil sa mga usapan sa kama. Huwag mong hayaang ikamatay mo iyon. Ha? Mas mabuti pa rin ito kaysa maging baog. Lucas! Ang mga miyembro ng iyong angkan! Nasa gitna pa rin sila ng lahing tao. Mapoprotektahan mo sila sandali, pero mapoprotektahan mo ba sila magpakailanman? Kung kaya ko o hindi, hindi iyon alalahanin mo. Mas mabuting mag-alala ka kung gaano katagal ka mabubuhay. Magno, ang pag-ataking ito ay maghahatid sa iyo sa iyong libingan. Papasok ako sa pasong imperial ngayon. Sino mang hahadlang sa akin. Hindi natin siya pwedeng hayaang masira ang formasyon. I-activate na ang formasyon, tawagin ang sandatang imperial at patayin siya. General ng pasong imperial, Magno, ay nananawagan sa ninunong dragon upang protektahan ang lahing tao. Ang aurang ito ay tila hindi kabilang sa kaharyang ito. Ito na, ang kaluluwa ng dragon. Dating pinuno ng langit at lupa. Ninunong dragon, patayin ang taksil na ito. Protektahan ang lahing tao. Kaya ito ang sining ng daw ng walang hanggan. Ang kamatayan ay nasa iyo na. Tumatawa ka pa? Ang angkan ng tunay na dragon ay talagang makapangyarihan. Hayaan mong makita ko ang tunay na lakas ng inyong angkan ng tunay na dragon. Sa pamamagitan lang ng purong pisikal na lakas at intensyon ng espada, kaya niyang makipaglaban sa kaluluwa ng tunay na dragon. Sa ganoong lakas sa laban, pabayaan na ang kanyang mga kasamahan kahit na lumalaban lampas sa kanyang antas. Sa tingin ko, walang makakapantay sa kanya. Imposible. Nasa imperial na kaharian lang siya. Paano siya magkakaroon ng kapangyarihan para labanan ang kaluluwa ng tunay na dragon? Bata, kung makakaya mong tumagal sa galaw na ito, bibigyan kita ng isang malaking pagkakataon. Ito ang ipinagbabawal na sining ng angkan ng tunay na dragon. Ang sining ng paglamon ng langit ng 10,000 espiritu. Nagtatagpo ang aura ng dragon ng langit at lupa. Isang nakamamatay na hampas. Sino mang tamaan ay dumanas ng paglipol ng kaluluwa. Si Lucas ay tapos na sa pagkakataong ito. Lucas, kahit gaano ka kalakas,
Hindi mo kayang tumagal sa nakamamatay na hampas ng ninunong dragon. Ngayon, mamamatay ka! Bata, marumi kang lumaban. Pero hindi ko ba ito naayos? Ikaw, Inalis niya ang kaluluwa ng dragon. Lucas, paano mo nilapastangan ang ninunong dragon? Isoli mo na ang ninunong dragon. Kapag napag-aralan ko na itong tunay na dragon at ang sining ng daw ng tunay na dragon, natural ko itong isusoli sa inyong lahat. Lucas, ang pinakamakapangyarihang paksyon ng mga tagalabas, ang mga demonyong tagalabas. Bakit sila nandito? Ako, ang dagat ng mga daigdig na ito ay talagang masigla. Ang mga tagalabas na iyan ay napakadaya. Sasalakayin na nila ang pasong imperial at hindi man lang nila sinabi sa atin. Panginoong Lucas, ikaw ngayon ay nasa aming panig. Hahaha, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ang aming hukbong demonyong tagalabas ay nasa iyong serbisyo. Ito ay sa pagitan ko at ng lahing tao. Hindi ko kailangan ang pakikialam ninyo. Kagalang-galang na berdeng lobo, ano ang nangyayari? Hindi mo pa ba napapanig si Panginoong Lucas? Gusto niya ng mga lalaki. Uy, akala ko seryoso to. Bakit ka nahihiya? Kami mga tagalabas ay maraming magagaling na lalaki. Kapag sabay-sabay nating sinalakay ang lahing tao, sigurado ako, mamili ka na lang. Simula ngayon, isa ka na sa amin mga tagalabas, isa sa atin, mabubuhay ka ng maganda. Ano? Pilit mo akong ibabalik sa kalaliman ng langit? Lucas, huwag kang magkamali ng intindi. Taos puso kami. Gusto ka naming imbitahin sa Tagalabas. Pinapayagan pa namin ang lahat ng angkan ni Lucas na sumali sa Tagalabas. Ang inyong tagalabas ay hindi karapat-dapat sa angkan ni Lucas. Lucas, huwag kang walang utang na loob. Taos puso ka naming inimbita sa Tagalabas. At palakas loob mo kaming insultuhin ng ganito? Huwag kang walang utang na loob. Taos puso? Sinusundan mo ako para lang patunayan na traitor ako sa lahing tao at panoorin kaming mag-away-away? Sa inyo? Akala nyo kayo ang may karapatang magsalita ng utang na loob? Kapag lalo akong nagtimpi, lalo akong nagagalit. Kapag lalo akong umaatras, lalo akong natatalo. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Ikaw na mayabang na bata. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng mga demonyong tagalabas. Hindi mo matatalo si Lucas. Mas mabuting mag-ipon ka ng lakas. Walang utak na sinta. bakit si Lucas nakikipag-away sa mga demonyong tagalabas? Mabuti. Hayaan silang mag-away na parang aso. Pahihinain lang nila ang isa't isa. Pagkatapos, ako ang makikinabang. Paluin mo siya ng malakas. Kagalang-galang na demonyong unggoy. Patayin mo ang taksil na ito. Patawarin mo siya. Mahal na Panginoon Lucas, nagpadala lang siya sa kanyang udyok. Hindi niya intensyong masaktan ka. Pakiusap, patawarin mo siya, mahal na Panginoon Lucas. Dahil naghahanap ka ng paghihiganti, mahal na Panginoon, hindi na kami makikialam. Alang-alang sa eliksir ng walang hanggang buhay, patatawarin kita. Kung may susunod na pagkakataon, Hindi ako manggahis. Salamat sa iyong awa, mahal na Panginoon Lucas. Hindi ko na uulitin. Hindi na kita muling sasaktan. Oy, Lucas, bakit hindi mo siya pinatay? Natatakot sa mga demonyong tagalabas? Masyadong takot para kumilos? Para sa akin, wala kang espesyal. Sa huli, ikaw at ang mga tagalabas ay magkakapareho lang. pinagmasdan ko na kayo ng sapat na panahon. Oras na para maningil ng interes. Lucas, ano ba? Ano ang ginagawa mo?
Sinasabi ko sa iyo, ito ang pasong imperial. Kung maglakas loob kang kumilos ng padalos-dalos, mamamatay kang walang paglilibingan. Matagal na akong nandito. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ko. Pumunta ako sa pasong imperial. At simula pa lang, iisa lang ang intensyon ko. Iisa lang ang bagay na iyon. At iyon ay ang pumasok sa pasong imperial. I-reactivate ang kalasag. Sa anumang halaga, i-reactivate agad ang kalasag. Aking, Mahal na Panginoon, ang pag-reactivate ng kalasag ay kumokonsumo ng maraming kapangyarihan ng kaluluwa. Kung ipipilit ito, kikitil ng buhay ng ating mga kapatid. magsabi ka pa ng isang salita at papatayin kita muna. Diyos ko, ito ay tiyak na kay Panginoong Lucas ang kanyang tunay na lakas. Buti na lang nagpigil siya noon. Kung hindi, nasira na ako ngayon. Lucas, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ito ang pasong imperial ng lahing tao. Ikaw, huwag kang mangahas na magulo. Ano sa tingin mo? Ikaw ba ay babaliin ang pasong imperial sa isang hampas? Lucas, nawala ka na sa iyong isip. Sa paggawa nito, ipinagkakanulo mo ang lahing tao. Magiging taksil ka magpakailanman. Ipinagkanulo ang lahing tao? Ang mga unang nagkanulo sa lahing tao ay kayong mga mapagpaimbabaw na, marangal na angkan. Inakusahan ninyo ang tapat at mabuti at inapi ang kanilang mga inapo. Kayo ang tunay na makasalanan. Sinabi ko na sa iyo dati, papasok ako sa pasong imperial na ito. Kung may sino mang sumubok na pigilan ako, hahatiin ng espadang ito ang mga langit. Hindi ba ikaw ang masyadong madaldal kanina? Nawala ang dila mo? Ninuno, kung hindi ka bababa ngayon, mamamatay ako dito. Hindi, Lucas. Hindi mo ako mapapatay. Ako si Emperador Valeriano. Papunta na ang aking ninuno. Kung ako'y patayin mo, babayaran ka niya. Lucas, basta't patawarin mo ako, maaari pa tayong mag-usap. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo ang sarili mong angkan. Ayaw ko ng mga banta. Lalo na kapag nanganganib ang buhay ng aking mga tao. Lucas, ako. Nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang nangyari dati, kasalanan ng aking pamilya. Oo, pinilit kang bantayan ang kalaliman ng langit. Wala akong kinalaman doon. Noong pinalayas ka mula sa lahing tao, hindi pa ako pinanganak. Pakiusap, pakawalan mo ako. Magiging alipin mo ako, anuman. Tumahimik ka. Ang aking pamilya. Paano ito nagkaroon ng basurang katulad mo? Maximo, Ninuno, narito ka na sa wakas. Ninuno, naabot mo na ang rurok ng imperial na kaharian. tumahimik ka. Duwag na walang bayag. Avatar, Maximo, hindi ko akalain na pagkatapos ng 100,000 taon, ikaw na matandang bastard ay hindi pa namamatay. Lucas, ang aking ninuno ay nasa rurok ng imperial na kaharian. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, luluhod ka at hihingi ng awa. Kung hindi, mamamatay ka. Ninuno, iligtas mo ako. Lucas, mag-isip ka at pakawalan mo siya. Kung mawalan siya kahit isang buhok, babayaran mo ito ng iyong buhay. Lucas, Isang simpleng avatar ay naglalakas loob na magyabang dito? 100,000 taon na ang nakalipas, tayo ay itinadhana para sa labanang ito. Ngayon, mag-aayos tayo ng mga lumang hidwaan at mga bago. ang pinakabatang dakilang emperador mula 100,000 taon ay isa na lamang lumang panaginip ngayon. Naglinang ako ng masakit sa loob ng 100,000 taon at narating ko na ang rurok ng imperial na kaharian. Kakapasok mo pa lang sa imperial na kaharian
at naglakas loob kang hamunin ako, isang mundo ng pagkakaiba. Paano ka mananalo? Ang kapangyarihang ito ng rurok ng imperial na kaharian ay nakakabaliw. Si Panginoong Lucas ay kakabagsak pa lamang. Isang himala na tumagal siya ng ganito. Selyo ng pagsupil ng mundo ng imperial na kaharian. Hindi mo alam ang iyong lugar. Ito ang presyong babayaran mo para sa pagsuway sa angkan ni Valeriano. Umuputok na ang kalasag. May nangyari ba sa ninuno? Hindi rin na maaari. Napakalakas ng ninuno. Magiging maayos siya. Tingnan, may problema sa kalasag ng angkan ni Lucas. Tiyak na si Lucas. Nahulog na siya sa pasong imperial. Isang gintong pagkakataon. Lahat, atakihin na. Lusubin ang kalasag. Lipulin ang angkan ni Lucas. Walang ititira si... Tatay, na-master ko na ang unang antas ng banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. Subukan ko. Sige. Ang batang ito, ilang taon pa lang. Pero na-master na niya ang banal na kasulatan ng espadang walang hanggan. Napakalakas ng kapangyarihan. Kung pababayaan natin siya, Malaking banta siya sa angkan ni Toribio. kailangan natin siyang patayin ngayon. Mahusay. Ayaw si Ninuno. Dapat ayaw si Ninuno. Urong! Mabilis, umatras. Hindi patay si Lucas. Arg. Lucas, gusto mong mamatay. Ako ay naglinang ng 100,000 taon. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng dalawang emperador. Naglakas loob kang magyabang ng kapangyarihan na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang mga naglilinaw. 10,000 batas ang pumipigil sa langit. Mamatay. Yan ay ang kapangyarihan ng sinaunang paglikha. Paano niya natutunan ang ganitong ipinagbabawal na sining ng Diyos? Kahit ang isang rurok ng imperial na kaharian ay pinipigilan, si Lord Lucas ay napakalakas. Ang ninuno ng angkan ni Valeriano na nabuhay ng daan-daang libong taon, isang ninuno ng rurok ng imperial na kaharian, ay talagang nasa dehado. Ang imperial na kaharian, paglipol ng kaluluwa. Ngayon, gagamitin kita upang hugasan ang 100,000 taong sama ng loob ng angkan ni Lucas. Hampas na, naghihiwalay ng daw ng pangu. Wag.
ang avatar ni Ninuno Valeriano ay nawala na. Wala na. Rurok ng imperial na kaharian. Pinatay sa isang saksak ng espada. Bumagsak na ang pasong imperial. Takbo! Ang mga emperador ng tao ay mga duwag lamang. Harapan ang isang malaking kaaway. Tumatakbo sila ng mas mabilis sa mga kuneho. Mga mahihina? Karapat-dapat ba sa pasong imperial? May mga kaluluwang natitira pa. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lucas, naglakas loob kang pumatay ng emperador? Ang angkan ni Valeriano ay magpapabayad sa iyo. Ngayon, ako ang hindi ka papakawalan. Lucas, naglakas loob kang sirain ang aking avatar. Babayaran mo ito. Talo na ang Ninuno Valeriano. Tumakas ang mga emperador ng tao sa pasong imperial. Sumunod sa akin. Atake. Yurakan ang pasong imperial. Patayin silang lahat. Walang iiwang buhay. Hahaha. Gago! Sinabi ko bang pwede kang gumalaw? Ako, si Lucas, ay nag-aayos ng mga puntos sa lahing tao. Ngunit hindi ibig sabihin na binibigyan ko kayong mga taga, labas ng malayang daan, upang patayin ang mga inosente. Bumalik ngayon. Lucas, traitor ka. Nakikipagsabuwatan ka sa mga tagalabas? Pinatay mo si Ninuno Valeriano. Kung bumagsak ang pasong imperial, lahat tayo mamamatay sa kamay ng mga tagalabas. Ikaw ang may sala. Umalis ka dito. Ayaw ka ng lahing tao. Hindi ka karapat-dapat maging tagapagsanay ng lahing tao. Mag-isa kong binantayan ang kalaliman ng langit sa loob ng 100,000 taon. Ginawa kong kalasag ang aking katawan laban sa milyong sundalo ng tagalabas. Ang lahat ng aking pinrotektahan ay kayong mga hindi marunong makilala ng tama sa mali. Mga walang utang na loob na binabalikan ng masama ang mabuti. Papatayin kita, traitor. Dahil akala ninyo'y traidor ako at naniniwala kayong tapos na ang angkan ni Lucas mula sa araw na ito. Ako, Lucas, puputol ng ugnayan sa lahing tao. Ang pag-angat at pagbagsak ng lahing tao ay wala nang kinalaman sa akin. Ang kaligtasan ng lahing tao, wala nang kinalaman sa akin. Si Lucas, wala na talaga. Him. Ikaw, Dahil dinala mo sila rito, ibalik mo sila sa parehong daan. Huwag mong dudungisan ang lupaing ito. Lucas, ang ating lahing tao ay maraming emperador. Sapat na para kitlin ka. Bakit hindi ninyo subukang hulaan? Pagkaalis ko, gaano kayo katagal mabubuhay? Tigilan ang pananakot. Hindi ba kayo nag-iingay kanina? Akala ba ninyo kapag wala na si Lucas, may magtatanggol pa sa inyo? Sabihin ko sa inyo, wala na siya. Sa pasong imperial na ito, walang makakapigil sa ating hukbo ng mga tagalabas. Mas malalaki pa kayong mga hangal kaysa sa akin. Umalis na si Lucas. Walang sino man dito ang makakapigil sa atin. Ngayon, wasakin ang pasong imperial. hindi dapat nilait si Lucas. Ikaw ang nagsimula. Nagpilit kang pumunta sa pasong imperial. Takbo! Takbo! Darating ang mga tagalabas. Pumasok na ang mga tagalabas. Si Lucas, dahil sa awa sa kapwa-tao at sa inyong kakulangan ng kultibasyon, ay nagligtas sa inyong mga buhay. Pero hindi ibig sabihin na palalampasin ko kayo. Kasalanan ito ng inyong mapahamak na angkan ni Valeriano. Kailangan mo lang galitin si Lucas at ngayon bumagsak na ang pasong imperial. Sumuko na si Lucas sa kalaliman ng langit. Kaya ano ang mangyayari sa pasong imperial? Buwisit ang angkan ni Toribio ang unang sumalakay sa angkan ni Lucas. Kaya huwag mo kaming idamay. Ang mga marangal na angkan, tumakas lang habang kami ay nakikipaglaban para sa aming buhay dito at hindi man lang sila lumingon. Kalimutan mo na sila. Ang mga marangal na angkan ay sarili lang ang iniisip at wala silang pakialam sa mga ordinaryong tao. Mga kapatid, maaaring bumagsak ang pasong imperial, ngunit hindi natin mawawala ang dangal ng lahing tao. Kaya ngayon ay ipagtatanggol natin ang lugar na ito hanggang kamatayan at hindi aatras kahit isang hakbang. General, wala na si Lucas at ang mga marangal na angkan ay tumakas na rin. Kaya ano ang tungkol sa atin?
Kaya ba nating hawakan ito? Kung hindi natin kaya, edi rito tayo mamamatay. Kayong mga langgam naglakas loob magsalita tungkol sa dangal, ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Lucas, Oo, si Lucas yan. Bumalik siya. Hindi ba siya traitor? Hindi ba niya tayo pinabayaan? mahal na Panginoon Lucas, nakipaghiwalay ka na sa lahing tao. Bakit ka bumalik? Bumalik ako para ibigay ang aking sarili mula sa 100,000 taon na ang nakaraan kaganapan. 100,000 taon na ang nakalipas. Pumayag akong bantayan ang kalaliman ng langit. Hindi para sa kasikatan o kayamanan, hindi para sa mga marangal na pamilya, kundi para lang sa isang salita, protektahan. Pagkatapos ng 100,000 taon, ang aking mga tao ay inapi. Tinawag akong traitor at nadungisan ang aking reputasyon. Ako ay nabigo at galit. Ngunit kahit ganoon, dito ay mayroon pa ring mga bagay na karapat-dapat protektahan. Mahal na Panginoon Lucas, tayo. Nainsulto rin namin kayo dati. Mahal na Panginoon Lucas, pasensya na. Wala kaming karapatang hilingin kayong bumalik. Mahal na Panginoon Lucas, nakakaantig. Ngayon lang, hinati mo ang pasong imperial gamit ang isang espada. Pinutol mo ang ugnayan sa lahing tao at sinabi mo ito ng napakatatag. At ngayon bumalik ka para iligtas ang mga tao, tila banal. Ganyan ka magbago-bago ng isip? Hindi ka ba napapagod? Ang lahing tao ay talagang mapagpanggap. Mabuting tao, masamang tao. Ginagampanan mo ang dalawang papel. Ito ang nagpapakita sa amin parang mga payaso. Ngunit itong pasong imperial, natatakot akong hindi mo ito kayang hawakan kahit gusto mo. Maligayang pagdating, kataas-taasang langit. Lucas, Matagal na tayong hindi nagkita. Lucas ng lahing tao, sasama ka ba sa mga tagalabas, kapangyarihan, katayuan? Maibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi. Mahal na Panginoong Lucas, bakit kailangan mong maging napakatigas ng ulo? Ang lahing tao ay hindi patas sa iyo. Nilait ng mga marangal na pamilya ang iyong karangalan. Tinatawag ka ng mga tao na traitor. Binantayan mo ang kalaliman ng langit para sa kanila sa loob ng 100,000 taon. At ano ang natamo mo bilang kapalit? Bakit hindi ka na lang sumuko sa kataas-taasang langit? Igagalang ka ng mga tagalabas at hindi na aapiin ang angkan ni Lucas. Inulit-ulit mo na itong itanong sa akin. Dapat alam mo na, ang hindi ay hindi. Pareho lang kahit ilang beses mo itanong. kataas-taasang langit. Si Lucas ay matigas ang ulo at hindi makatuwiran. Ininsulto niya ang dangal ng mga tagalabas. Karapat-dapat siya sa 1,000 kamatayan. Humingi ako ng pahintulot na lumaban upang patayin ang halimaw na ito gamit ang aking sariling mga kamay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng aking avatar. Kung ganoon, ipinagkaloob. Lucas. Ngayon, mamamatay ka. Lucas, dahil ayaw mong gawin ito nang madali, ako'y personal tatapusin ka. Ako ay isang kataas-taasang langit. Ikaw ay isang maliit na magsasaka ng imperial na kaharian. Lumalaban sa itaas ng iyong kaharian? Tingnan natin kung kaya mo akong talunin. Sige, laban tayo. Walang hanggang pagkalimot. Banal na kapangyarihan ng pakawalan. Ito ay kapangyarihan ng sinaunang paglikha.
kataas-taasang langit. Tinalo niya ang isang kataas-taasang langit sa kabila ng mga kaharian. Lucas, hindi mo ako mapapatay. Hindi kita mapapatay? Pero hindi rin sila makakatakas ngayon. Dan. Lucas, ang galing mo talaga. Para sa elixir ng walang hanggang buhay, maaari kong iligtas ang inyong mga buhay. Aatras ka ba o hindi? Lahat ng mga sundalong tagalabas, sumunod kayo sa akin pabalik sa kalaliman ng langit. Panginoong Lucas, bigo kami sa iyo. Pasensya na. Tumayo. Ito ang huling laban ko para sa lahing tao. Para lamang sa bersyon ng aking sarili, noong 100,000 taon ang nakalipas, na nangako na protektahan ang lahing tao at para sa puso ng Dao, Pasensya na. Saan ka susunod na pupunta? malaki ang mundo. Pero hindi kasya ang aking munting angkan ni Lucas. Dadalhin ko ang aking angkan at hahanap ng bagong tahanan. Bata, mukhang hindi ka nabulag ng puot. Palabasin mo ako mula sa orbe ng kaguluhan. Kung talagang iiwan mo ang pasong imperial, masisira ang iyong puso ng Dao. Ang iyong paglilinang ay titigil sa imperial na kaharian at hindi ka na muling makakamit ng tagumpay. Bata, ito ang aming lihim na sining ng tunay na dragon. Pag-aralan mo ito ng mabuti, makakamit mo ang mga dakilang bagay. Sa kasamaang palad, kailangan ko pa ring tuparin ang aking panata na protektahan ang lahing tao. Sa malayong silangan ng dagat ng mundo, may isang liblib na isla. Sa islang iyon nakatira ang isang maestro mula sa kaharian ng walang hanggan. Ang kanyang pangalan ay Maestro Walang Hanggan. Siya ay isang matandang kaibigan ko. Maaari mong dalhin ang iyong angkan upang hanapin siya. Kapag nakita niya ang lihim na sining ng tunay na dragon, gagabayan ka niya. Maestro Walang Hanggan. Ang balat ng pagong ng angkan ni Lucas dapat basag na ngayon. Maximo, pinatay ng ating ninuno ang iyong avatar. Paano kang nangahas pumunta rito at hamunin kami? Isang avatar lang. Narito ako personally. Kahit dumating si Lucas, kamatayan lang ang tanging paraan niya. Ang banal na kapangyarihan ni Ninuno Valeriano ay walang katulad. Yang maliit na kalasag ng angkan ni Lucas, nasira sa isang iglap. Kapag nabasag ang balat ng pagong na ito, tapos na ang angkan ni Lucas. Hemp, yang traidor na si Lucas, marahil ay abala pa sa mga tagalabas sa pasong imperial. Sa oras na bumalik siya, huli na ang lahat. Tiyak na babalik ang ninuno. Tito, pinatay mo ang patriarka at mga nakatatanda ng angkan ni Toribio. Kapag nasira ang malaking hanay, tapos na ang oras mo. Malaking sinabi. Ninuno! Buntong hininga. Bibilang ako hanggang 3. Lahat ng iba, umalis na kayo. Kung hindi. 3. Panginoong Lucas, maawa ka, patawarin mo ako. Ang mga bagay na iyon. Lahat iyon ay mga ideya ng mga ninuno. Wala kaming kinalaman doon. Sumunod lang kami sa mga utos. Hindi kami nangahas na sumuway. Tama. Pinilit lang kami. Maawa kayo, mahal na Panginoon. Lumabas kayo. Mga duwag na walang tapang, dinudusta ninyo ang angkan ni Valeriano. Hindi ko sinabi sa inyo na umalis. Lucas. Lucas, pinatay mo ang avatar ko. Pinatay mo ang aking angkan. Ngayon, papatayin kita. Selyo ng tunay na dragon. Sa loob lang ng ilang araw, ang iyong lakas, bakit lumakas ng husto? 100,000 taon na ang nakalipas, hindi mo ako matalo. 100,000 taon pagkatapos, hindi mo pa rin ako matatalo. Dalhin mo ang iyong hinanakit at mamatay ng payapa. Ninuno. Maligayang pagbabalik, Ninuno. Ninuno. Ngayon, lubos nating inasar ang lahat ng dakilang angkan. Ang angkan ni Toribio,
ang angkan ni Valeriano. Gusto tayong patayin. Malaki ang mundo. Pero natatakot ako na wala nang natitira para sa angkan ni Lucas. Ninuno, kaya saan tayo pupunta mula rito? Bumalik ako para kunin kayong lahat patungo sa walang hanggang kaharian. Ang walang hanggang kaharian? Pupunta ba talaga tayo sa walang hanggang kaharian? Ninuno, ano ba ang walang hanggang kaharian? Maganda ba ito? May magbubuli ba sa atin doon? Simula ngayon, wala nang makikialam sa atin. Bago tayo umalis, may ilang bagay tayong kailangang gawin. Sabihin mo lang, Ninuno. Una, kailangan nating linisin ang pangalan ng angkan ni Lucas. 100,000 taon na nagbabantay sa banal na kalaliman ay hindi dapat nagmarka sa atin bilang traidor. Gusto kong malaman ng buong mundo kung sino ang tunay na tagapagtanggol. Pangalawa, ginagamit ng angkan ni Valeriano ang mga cultivator para gumawa ng elixir ng immortalidad. Sila ay puro kasamaan. Bago tayo umalis, kailangan nating lipulin sila ng tuluyan. Susundan ka namin saan ka man magpunta, Ninuno. Mabuti. Ilalagay ko ang angkan ni Lucas sa loob ng orbe ng kaguluhan at isasama ko kayong lahat. Ninuno, wala na ang ating tahanan. Saan tayo titira? Malapit na tayong magkaroon ng bagong bahay. Narinig mo ba? Malaking gulo sa pasong imperial. Ang hukbo ng mga tagalabas ay sumasalakay. Si Lucas iyon, ang tinatawag nilang traidor. Talagang pinatalsik niya sila. Binantayan ni Lucas ang kalaliman ng langit sa loob ng 100,000 taon. Itinago sa atin ang katotohanan. Isinumpa natin siya sa loob ng maraming taon. Ang sakit talaga. Tingnan. Ano iyon? Ninuno Lucas ng angkan ni Lucas. Binantayan ang kalaliman ng langit sa loob ng 100,000 taon. Babalik siya ngayon. Lahat ng hindi kabilang, umalis sa daan. Ito ba ang angkan ni Lucas? Ang pamilyang halos mawasak. Diyos ko, napakaraming tao at mga manok, pato at gansa. Nanay, Tingnan. Lumilipad ang tandang na iyon sa isang espada. At ang asong iyon ay lumilipad din sa isang espada. Naiinggit ako. saan sila pupunta? Sa direksyong iyon, ang angkan ni Valeriano. Pangahas ka. Sino ang nangahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupa ni Valeriano? Sawa ka na bang mabuhay? Hindi ako pumunta rito ngayon para sa personal na paghihiganti, kundi upang maghatid ng katarungan para sa langit. Ang angkan ni Valeriano ay gumagawa ng elixir ng walang hanggang buhay mula sa mga lahi ng tao, pinapatay ang mga inosente na walang anumang konsensya. Ang mga ganitong krimen ay hindi mapapatawad ng langit. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ihulog ninyo ang inyong mga artifact at umalis na sa angkan ni Valeriano. Papayagan ko kayong mabuhay. Siya, totoo ba ang sinabi niya? Gumagamit ba talaga tayo ng buhay na tao para gumawa ng mga elixir? Ako? Hindi ko rin alam, pero naririnig ko sa mga piitan. Maraming ang mga taong nakakulong doon. Tumahimik ka. Sino mang mangahas na sirain ang moral ay haharap sa parusa ng angkan. Maganda ang trato sa atin ng angkan ni Valeriano. Kung sino man ang sumubok na tumakas ngayon, hindi ako magpapakita ng awa. Lucas, tigilan mo ang pagkalat ng mga chismis dito. Ang angkan ni Valeriano ay isang walang hanggang angkan. Panghas ka at sinisiraan mo kami. Lahat ng mga alagad, pakinggan ninyo ang utos ko. Kunin sila, ngayon.
Lucas, sinunog mo ba talaga ang underground palace ng angkan ni Toribio? Mamamatay ka sa matinding sakit. Hoy, sunog! Patayin ito, bilis! Ninuno! Dapat na tayong umalis. Tara na. Wow! Ninuno, ano ito? Sinong nandoon? Ang tapang mong pumasok sa aking pribadong lugar ng pagsasanay. Lihim na sining ng tunay na dragon. Ang lumang dalag na iyon. Daan-daang libong taon na siyang kuripot. Ayaw niyang ipamana ang lihim na sining ng tunay na dragon. Well, may mga himala talaga. Sa wakas ay pumayag siya. Naipasa sa iyo ang kanyang pinakamalakas na sining. Ako si Lucas, pagbati, nakatanda. Pinatnubayan ako ng ninunong dragon. Nakikiusap ako sa tulong mo, nakatatanda. Gusto kong dalhin ang aking angkan sa walang hanggang kaharian. Walang hanggang kaharian? Ang walang hanggang kaharian ay hindi basta-basta mapapasok ng sinumang mortal. May mga batas ang langit at lupa. Hiwalay ang mga immortal sa mga mortal. Kung makapasok sa walang hanggang kaharian ay hindi nakadepende sa antas ng pagsasanay o sa lakas, kundi sa isang salita. Kapalaran, ito ang batong landas ng walang hanggan. Kung tatanggapin ka nito, bubuksan ang pinto ng walang hanggan. Kung hindi, kahit wasakin mo ang kalangitan, hindi ka makakatapak sa walang hanggang kaharian. Binuksan niya ito ng napakadali. Ang batong landas ng walang hanggan na ito ay hindi pa nagbubukas ng pintuan ng walang hanggan ng mag-isa sa loob ng 10,000 taon. Salamat nakatatanda sa iyong tulong. Umalis ka. Lahat ng miyembro ng angkan ni Lucas sumunod sa akin patungo sa kaharian ng walang hanggan. Maestro, walang hanggan. Magaling ang batang iyon, no? Siya ay isang batang may pag-asa na kayang baguhin ang kasalukuyang kalagayan ng kaharian ng walang hanggan. Binantayan niya ang kalaliman ng langit sa loob ng 100,000 taon. Dumanas ng dugo at luha para sa lahing tao, ngunit tinawag na isang taksil. Ang sinumang ibang tao ay nahulog na sa landas ng demonyo. Ang puso ng daw ng batang ito ay napakatatag, bihira itong makita sa mundo. Sa bagay na iyon, ang mga matatandang iyon ay dapat na gumising sa lalong madaling panahon. Kapag dumating ang itinadhana, lahat ng bagay ay babalik. Wakas.